Hi guys! Welcome back. Thank you. Thank you sa mga bagong subscribers namin. Salamat sa mga bagong nag-review ng videos namin. Thank you so much. So, for today's video, marami-rami na rin naman ang nagtatanong kung ano yung agency or consultancy namin papunta dito sa Canada. So, here you go. Para po ito sa inyong lahat. And isama na rin natin kung ano yung mga requirements needed or hiningi sa amin ng agency para if may plan man kayo na mag through agency, at least magkaroon kayo ng idea or para makapag-prepare kayo kung balak nyo pumunta dito sa Canada through agency. Ano nga ba yung agency or consultancy? Legit ba yung agency nyo? May nagtanong din sa amin yan. Of course, legit na legit. Kasi nga, kami ang patunay kung legit sila or hindi. Isa sa mga patunay. Ang consultant na tumulong sa amin papunta dito sa Canada is iVouch Visa Consultancy. Please check the description below na lang kasi lalagay ko na lang din yung link nung Visa Consultancy and nung agent na nag-assist and tumulong sa application namin. Paano nga ba kami nag-come up sa idea na pumunta dito sa Canada? Okay. Konting story lang din. 9 years na ako nagtatrabaho sa Dubai and si husband naman 7 years. Umuwi lang siya ng pandemic kasi na-layoff siya. So, even before, wala talaga kami plan mag-migrate dito sa Canada. Pero si husband, nung nag-pandemic, nag-start siya mag-research regarding sa pathway going to Canada. So, nagkaroon siya ng interest during COVID. Then, nagkikwento siya sa akin before pero hindi talaga ako interesado that time. And, fast forward, nung December last year, 2022, kung naalala nyo may FIFA World Cup, and di naman lingid sa kaalaman ng mga nakakilala sa akin. Pero dito, for sure, mga bago lang. So, nagtrabaho ako sa bar and restaurant sa loob ng airport, Terminal 1. So, during FIFA World Cup, full house talaga kami. May pila pa yan sa labas. So, imagine nyo na lang yung pagod. Yung pagod and 12 hours pa kami noon. Bayad naman yun. No complaint. Sobrang thankful ako sa trabaho. Trabaho ko sa Dubai. Super love ko siya. Passionate ako sa kung anong ginagawa ko. And sa mga work ko, sa company namin. Super thankful ako. Dumating lang talaga yung training point ko kung saan sobrang napagod ako. Sobrang exhausted talaga ako nung time na yun. So, nang umuwi ako, nag-scroll ako sa Facebook and out of the blue, nung nag-scroll ako sa Facebook ko, nakita ko yung post ni Miss Kat. Siya yung affiliated kung saang agency ako nag-apply or nagpa-process nung papers namin papunta dito sa Canada. May post siya regarding LMIA ready. And naisip ko that time, pag may LMIA, ibig sabihin, may employer ka nang darating dito sa Canada, which is a big factor. And yun yung gusto ko, yung hindi na kami mag-student pathway. Kasi unang-una, na magastos, hindi namin afford, daming papers, and gagawa ka pa ng mga LOA, and etc. So, in short, feeling ko hindi namin afford yung mag-student dito sa Canada. So, nung nakita ko yung LMIA ready ni Miss Kat, nag-message ako sa Facebook and tinanong ko siya kung paano mag-go through and paano ako makakapagpa-line up sa interview. Ngayon, hiningi niya sa akin yung CV para nga makita niya kung eligible ako. Kasi kung hindi naman siguro ako eligible, hindi naman niya sasayang para hindi nga masayang yung oras both side. So, nung binigay ko na yung updated CV ko, nagpa-appointment na rin kami, nagpa-schedule na pumunta sa agency dun sa office ng consultancy. So, nung pagpunta namin, tinanong muna kung sino yung principal applicant, which is ako, and diniscuss na rin kung ano yung mga requirements, kung ano yung process, and kung magkano yung payment, lahat-lahat. So, naalala ko that time nandun si Ma'am Kel, and nalaman nga na maganda yung profile namin. So, isa yun sa nakapagpa-boost ko. After namin lumabas sa office, nag-usap kami ng asawa ko ulit and nakapag-decision kami na mag-take ng risk kasi nga may perang ilalabas, may perang ibibigay bago makapag-start sa kanila. Which is yun yung sa previous vlog ko kung napanood nyo. Naklaro sa amin kung paano kami magsisimula and syempre kung paano namin tatapusin.
Matatapos lang yun kung na-approve kami, and thanks God, nandito na kami ngayon sa Canada. Sa previous video ko, nabanggit ko na and na-discuss ko yung mga payment, kung magkano yung ginastos namin through agency. So this time naman is ano yung mga requirements na hiningi sa amin ng agent namin. At least meron kayong idea kung eligible ba kayo na mag-proceed or prepare muna tayo bago mag-process sa agency para hindi rin masayang yung pera. Malay natin, iba-iba naman tayo ng kapalaran, hindi naman porket yun yung hiningi sa amin, yun lang din yung hihingin sa inyo. So, depende naman yun sa profile ng bawat isa. Disclaimer lang, hindi ko rin nilalahat ng agency kasi itong mga babanggitin ko is sa consultancy lang namin. Ito po yung mga requirements na hahanapin. Disclaimer ulit, hindi lahat ng agency or consultancy, ito yung mga requirements na hinihingi. Okay? So, unang-una, dalawang set din siya. So, employment record, and yung second set is personal requirements. So, yung sa employment record, ang unang-unang hihingin sa inyo is certificate of employment. Na patunay na nagtatrabaho kayo or yung nasa CV nyo is legit din. And second, contract from the previous company. Same, like certificate of employment sa previous company mo kasi hahanapin yan. Kung ano yung nilagay mo dun sa CV mo, like ako, nagtrabaho ako sa Emirates Leisure Retail. Before ako mag-Emirates, nag-TGI Fridays ako, which is Americana company. So, kailangan ko rin makakuha ng certificate of employment dun sa Americana company, which is, meron naman silang pinrovide. So, madali ko naman siyang naibigay. Next is payslip or salary certificate. So, yung salary certificate na to, pwede nyo ring hingin sa HR. And yung payslip nyo naman, gaya namin nakaka-receive naman kami ng payroll through email. Pang-apat, photos at work. So, mga picture nyo sa work na patunay na nagtatrabaho kayo doon. Next, certificate at work. Eto, bukod to sa certificate of employment na galing sa HR nyo mismo. Certificate at work naman is certificate dun mismo sa outlet na pinagtatrabahuhan mo. Ang makakapag-provide nito is either your manager or kung manager ka, yung mas head sa'yo. Kung may mas head pa sa'yo. Of course, with the sign of the manager. Next is reference letter from the previous company. Almost the same ng certificate at work. Reference letter na doon ka rin nag-work sa previous job mo. Hindi ako nakapag-submit kasi wala na ako makontak sa TGI Fridays na magbibigay sa akin ng reference letter. So, ang meron lang ako dito is certificate na employee of the month ako. Patunay lang na doon talaga ako nagtrabaho. And of course, yung certificate of employment. Personal requirements naman is, of course, your birth certificate na makukuha sa PSA sa Philippines. Marriage certificate. Kung married kayo, luckily na lang din nakakuha yung asawa ko ng marriage certificate bago bumalik sa Dubai. Next, Form 137 and high school diploma. Ito, nakuha lang din ng kapatid ko within, I think, 30 minutes. Nagulat din ako kasi ganun na rin kabilis yung pag-request sa school dyan sa Pilipinas. TOR and college diploma. Yung transcript of record and college diploma ko, wala na rin ako naging problema dito kasi meron na rin naman akong dala. Authenticated na nga rin yun. Pero don't worry kasi kahit hindi siya naka-red ribbon or kahit hindi siya authenticated, as long as na legit siya syempre from the school. So, isa rin yun sa mga requirement. And next, family pictures. So, for sure naman lahat tayo may family picture na may maipo-provide. Buti na lang talaga pumupunta siya sa bahay namin kahit hindi ako umuwi ng Pilipinas. So, meron siyang mga pictures kasama ang family ko. So, yun yung na-i-submit ko. And next is bank account. Bank account and properties. So, etong mga to, family pictures, bank account and properties, ito yung mga home ties natin na sobrang kailangan kasi ito yung patunay na may babalikan ka talaga sa Pilipinas. Next, police clearance. Police clearance, kung nasang ka mang lugar, Dubai ka kukuha, Pilipinas ka kukuha, nasa Saudi ka man, Saudi ka kukuha. And NBI clearance. Yung NBI clearance naman, Pilipinas ka lang talaga nito makakakuha. Paano nga pa makakuha ng NBI clearance? Kami ang ginawa namin, pumunta kami ng Philippine Consulate sa Dubai. And of course, kailangan ng appointment and kukuha ka lang doon ng blueprint and may notary kang babayaran kasi
notary or like authorization something, babayaran mo yun. Then, after mo makuha yun yung ipapadala mo sa Pilipinas para ma-process ng relatives yung NBI clearance natin. Next, vaccination card. Ito, I don't think so na hihingin pa to this time or ngayon. Pero isa din to sa hiningi sa amin. Next, passport copy from first page to last page. Kasi, correct me if I'm wrong, kailangan nila to para siguro malaman kung may mga, para malaman ng immigration officer ng IO kung nakapag-travel ka na ba abroad, Canada, or kung saan pa. And of course, kung may enough space ka pa sa visa stamping in case na ma-approve ka. Last is updated CV or resume. By the way, lahat ng requirements na yun is through Telegram lang namin sinend. Telegram is application siya sa mobile. Kasi doon walang watermarks and clear talaga makukuha ni yung consultant namin yung mga copy ng documents namin. So, wala kaming binigay na physical document sa kanila unless hanapin na lang. Pero dala din namin yun dito. So, kailangan talaga meron kayong copy, soft copy, and hard copy for your own sake na rin. Tips ko na lang din sa mga nag-a-apply sa agency or sa consultants na siyempre mag-background check kayo gaya ng ginawa namin kasi alam naman natin na maraming scammer kahit saan mang lupalop ng mundo. Kung may nakalimutan man ako, comment nyo na lang po sa baba and mag-reply na lang ako doon kasi I'm not sure kung may nakalimutan ako pero yung sa requirements may lista ako noon. So yun yung mga hiningi sa amin ng consultant namin. So good luck and sana po may nakuha ulit kayong idea sa video na to. Maraming salamat din sa agency namin na tumulong all the way until makalipad kami parating dito. Gusto ko na rin pala banggitin kasi nakalimutan ko itong banggitin dun sa previous video ko. Yung ticket po namin papunta dito sa Canada, sagot na employer. Yung ticket ko bilang principal applicant, of course, free yun. And luckily, yung asawa ko, kinuha rin nung employer ko and binigyan siya ng job offer as chef. So, under na rin siya ng company kung saan ako nagtatrabaho, which is magkatrabaho kami ngayon. Pero still OWP siya, open work permit. So pwede pa rin siya mag part-time sa ibang company. So sinagot din yung employer ko. So wala po kaming ginastos sa ticket. Advice ko lang din, please take my advice kasi galing ito sa puso ko. Na sa mga mag-start pa lang mag-apply, sa mga papunta pa lang dito sa Canada, dapat talaga buo yung loob nyo. 200% dapat buo yung loob nyo. And dapat ready kayo mag-start from the scratch. Hindi porket manager or lawyer ka sa Pilipinas or kung sa Dubai, manager ka, engineer, manager or doktor ka rin darating dito. So, kailangan mo talaga mag-start from the scratch. At pagbuong loob mo, kahit mahirapan ka, may kakapitan ka. Pero kung pupunta ka lang dahil gusto mo lang mag-Canada, dahil lang sa snow, please don't. Kasi kailangan talaga may kakapitan ka pag nahihirapan ka na. 1 month pa lang kami, don't take it negative. Wala pa naman kami sa ganong point. Pero kasi syempre may mga nakakausap tayo and may mga napapanood din akong vlogs na totoo nga, dapat handa ka. I-ready mo ang sarili mo. Isipin mo na ang lahat ng worst na pwedeng mangyari dito para pagdating mo dito, hindi man mangyari yung worst na nasa isip mo, thank you Lord. Pero kung if ever man, knock on the wood, mangyari, na wag naman sana, may pagkakapitan ka. Hindi ka lang basta give up. Kasi kailangan talagang lumaban. Iba ang Canada sa ibang bansa, lalo na sa Dubai. Masyadong, sabihin ko ng magarbo ang Dubai compare sa Canada. Pero, yun, i-discuss na lang natin later on kung ano yung mga benefits at bakit tayo nandito ngayon sa Canada. So, yun. Sana may napulot ulit kayong idea or insights galing sa video na to. Maraming salamat ulit sa mga bagong subscribers and sa mga patuloy na nanonood po sa videos namin. Thank you so much. Bye guys! See you soon!